exalted in this service, Lord, and may our praises bring glory and joy in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Merry Christmas po ulit sa ating lahat! Merry Christmas! Alam ko po na ang bilis-bilis. Tapos na ang Pasko, pero hindi natatapos ang pagpapala ng Panginoon. Amen! Kaya today is a new day that we will celebrate and praise our God for His goodness. Amen! I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Amen. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad. I won't worry. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Amen. Naniniwala ba kayo? Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Baitiin po natin ang isa't isa ng good morning. Ikot po tayo. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I will stand up on your truth. Let's sing this together. On your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I live for you. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Amen. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's continue to praise Him and give Him our endless praise. Bigay po natin ang best worship natin because He is our God and He is a good God. No matter ano situation natin, our God remains good, our God remains faithful, and that's why we should praise Him. Amen? Amen. And we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory.
nakakahingan po. Pero let us continue to worship and praise our God. Let us speak Jesus into each area of our lives this morning. Lahat po tayo may kanya-kanyang sitwasyon. Bawat tayo may pinagdadaanan. But Jesus is there with us. And once we speak Jesus into our lives, He will clear out everything. He will make our path straight. I just want to speak the name of Jesus over every heart, every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Isa pa po. I just wanna speak the name of Jesus over every heart, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus to overturn all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
darkness over every enemy. And Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, let's speak Jesus this morning. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, let's shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. If you believe it, sing it with your heart. Break every stronghold. Shine through the night of fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, for speaking to each and every areas of our lives, Lord. And right now, we want to put our trust in you, Lord God. We trust that in every area of our lives, Lord, you are in control over the things that we are not in control of, Lord. Yes, Jesus. We are trusting you with our whole lives, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest.
This is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Let's declare this. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord. We worship you and we praise you this morning, Lord. Thank you, Jesus, for the year 2025, Lord. And we offer to you the next year that you have planned out for us, Lord. We give you all the praise and the glory this morning. Let us clap for our Lord. Amen, amen. So let us remain standing po for our scripture reading na babasahin po ni Brother CJ. Dalawa ang ating verses. Buksan natin yung Bible natin sa Psalm 145 verse 8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Then open natin yung Lamentation in 3:22 verse to 23. 22. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. 23. They are new every morning. Great is your faithfulness. Nabati nyo na ba ang inyong katabi ng Merry Christmas and Happy New Year? Amen. Overflowing po ang blessings ng Panginoon sa atin. Amen? At di natin kinakalimutan, ang tema po natin is the greatest gift.
At yun po ay ang God's love. Talagang hindi natin kayang tawaran, hindi natin deserve. Sabi mo sa katabi mo, di mo yan deserve. Ang agape kind of love ng ating Panginoon. At dahil dyan sa kanyang kabutihan, i-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang nag-iisa nating Kuya Joshua Noel Del Rosario. Amen. Ito po ba? Good morning po, BFCC. Good morning. Ako po ay nagagalak at ako'y makapagsalita po ulit ngayon sa harapan ninyo. Bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin ng Merry Christmas. Merry Christmas. Wag lang po mamasko, batian lang. Kamusta po ang Pasko natin? Masaya. Kamusta po yung mga handa? Okay po ba? Sarap? Hanggang New Year na yan, yung spaghetti natin. Abot yan. Yung mga regalo at aginaldo po ba? Yung po ba natin, wish list na natupad ba? Add to cart lang. At least nasa cart na ho. Konti na lang, matutupad na yan. Yung mga handa, masasarap, no? Masyado tayong nasobrahan na naman. Nasobrahan na naman tayo sa matamis. Kami po, ako po medyo nasobrahan. Kami po ay masaya at kahit pa paano kumpleto po kami sa bahay. Sila, pamilya po nila Mami Evelyn, Tito Obet, sila Miggy nandyan, si Bess, at pamilya po ni Tita Tess, si Jonah lang po ang wala. Kasi may sakit si Kino. Kaya Kino, magpagaling ka, pagpe-pray ka namin. At ang pamilya po nila Pastora Olive, Pastor Arnel, bumaba po sila lahat dito. And yung mga pinsan ko doon, sila Doc Jai, mag-asawang Paul at Kay, si Pauline, si Paula, si Tito Beng, si Vince nandyan. Kompleto po. Pero may halo po lungkot kasi unang Pasko na wala si Pastor. Yun po ang medyo mabigat para sa amin. Pero bagamat po napakahirap, kailangan po natin ituloy ang buhay. Kailangan po natin lumaban araw-araw, ipagpatuloy ang buhay, ipahayag ang salita ng Diyos, at mamuhay sa kanyang disenyo. Ang buhay po natin ay may iba't ibang uri ng panahon. May araw na puno tayo ng papuri, kasiyahan, may mga araw din po na puno ng luha at sakit. Ngunit ngayong araw, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na hindi nagbabago ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito. Title po ng aking turo ngayong araw, Why is God faithful to us? Bakit po ang Diyos ay laging tapat? First point po, because God is loving, never cease. Ang Diyos ay mapagmahal, hindi kumukupas. Mababasa po natin yan sa Psalm 145:8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Sa Lamentation naman po, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail, they are new every morning. Yan po, kung mapapansin nyo po, nandiyan po ang salitang love, hindi nawawala sa dalawang verse na yan. Kahit po sa Tagalog, nandiyan po ang salitang pag-ibig. Pag-ibig. Dito po muna tayo sa Psalm 145:8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Yung rich in love po, God's love is abundant, overflowing, and never in short supply. Sagana po sa pag-ibig.
ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nauubos at hindi nagkukulang. Yan po. Siguro po, bawat isa sa atin, nararamdaman na po yan eh. Na kung tayo ay mahihilingin, yung hiniling natin, sobra-sobra pa ang binibigay niya. So, yung talagang exceeded pa sa expectation natin. Dito naman po sa lamentation, yung love. Lamentation 3:22-23. Sa 22 po, because of the Lord's great love, we are not consumed. Hindi po tayo nalipol sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kung hahayaan lang naman po tayo ng Diyos, mag-isa, tumayo sa sarili natin, wala mong po, hindi po magtatagal. Babagsak tayo. Ngunit, pinakita po ng Diyos ang kanyang kahabagan sa atin. Ang kanyang pag-ibig na pumipigil sa ganap na pagkawasak. Sino na po dito nakaranas ng pagmamahal ng Diyos? Taas ang kamay. Mararanasan po natin yan, iba't ibang bagay eh. Pero ako po, ikwento ko lang po yung pagmamahal sa akin ng Diyos. Ito po, ko po ito. Sa sariling pinagdaanan, yan. Kwento ko lang po. Lumaki po ako sa lolo at lola ko, kay amang at inang. 2019 po, ayoko po tumingin. Lahat po umiiyak eh. May tissue po ba dyan? Ako po, nag-ready na eh. 2019 po, nawala po siya. Ayoko tumingin kay Mami Evelyn. 2019 po, nawala po si Inang. Sobrang lungkot ko po nun. Kasi siya po yung nagpalaki sa akin eh. Parang pakiramdam ko nun, magugunaw ang mundo ko eh. Yun po yung kinakatakot ko. Sa kanya ko po kasi naramdaman yung pagmamahal ng isang ina. Simula maliit po ako, siya po yung nag-iintindi sa akin, nag-aasikaso, pag may sakit ako, pag pumapasok ako sa school, pag may sakit ako, meron niyang garapon eh. Alam niyo po yung garapon? Yung mga lalagyan ng butter, yan, lalagyan ng cheese whiz. Meron siyang doon. Kerosene, yung gas, tsaka asin. Pinaghahalo niya yun. Yun po yung pinupuna sa likod namin pag may ubo ako, sakit. Mga po yung makalumang panggagamot. Pero kung ngayon po gagawin nyo, masusunog balat mo eh. Ayun po, pag may sipon ako, magpapakulo ng tubig. Lalagyan ng Vicks, tas magsusuklob ako ng kumot. Ganyan po yung pagmamahal ng isang ina. At tas wala din po siya sawang magsabi sa akin na, anak, basahin mo yung libro ni Joshua. Paulit-ulit po yun. Kung makikita niya ako, nagbasa ka na ba ng Bible? Makulit po ako nung bata ako eh. Talaga matigas ulo ko, hindi po ako nakikinig. Hanggang sa mawala po siya, hindi ko na po nabasa. Hindi ko po natapos. Nung nawala siya, yun, nakalahati ko naman. Ayun, ang lagi niya sinasabi, basahin ko daw yung pangako ni Moises kay Joshua. Yun din po yung life verse, Joshua 1:5. Sumunod naman po, year 2020, pandemic season. Si amang naman po ang nawala. Nagkaroon po siya ng COVID. Si amang naman po, isa sa tumayong tatay ko. Mahigpit po si amang. Alam po nila nila Mama Tess, nila Mami Evelyn kung gaano kahigpit. Nung tumanda po ako, doon ko po na-realize kung bakit siya mahigpit. Kasi mahal niya kami. Meron siyang naiisip na hindi pa namin alam. Nasabi lang namin, higpit naman ito. Pero may dahilan po yun kung ba't siya mahigpit. Marami rin po akong natutunan kay amang. Yung magkumpuni ng sasakyan, magmekaniko, yung mga gamit sa bahay, kahit ayos, gagawin. Mag-drive, yan po si amang. Mag-drive. Ikaw na yung driver, pero parang siya pa rin yung driver eh. Sobrang lungkot lang din po nung nawala si amang kasi 2 magulang ko na po yung nawala.
Then 2025 po, yung unang buwan ng taon, si pastor naman po, sumunod. Dito na po tumama sa akin yung sobrang sakit. Na nag-sink in na po sa akin na 3 magulang ko na yung nawawala. Si inang, si amang, si pastor. Yung pagkawala po ni pastor ang pinakamasakit kasi hindi lang po ako nawalan ng isang ama, kundi nawalan din po ng pastor ang pamilya. Nawalan ng pastor ang church. Nawalan ng pastor ang VFCC. Nagtanong po ako kay Lord, bakit po ito nangyayari? Bakit po kung kailan maayos na ang church? Bakit kung kailan marami ng member? Marami ng naturuan na magtuturo? Kung kailan meron na po tayong lugar na maayos? Kumpleto na po yung gamit natin? Sobrang nakakadurog po ng puso. Dito ko po na-realize na may plano po pala ang Diyos sa buhay natin. Si Mami Judith po, at ako po pala ay merong misyon sa buhay na ito. Kami po pala ay tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sa lahat po ng pinagdaanan ko, sunod-sunod na pasakit, nakita ko po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan sa lahat ng panahon ng aking buhay. Nilagay niya po ako sa isang Kristiyanong pamilya. Isang pamilya na nakakakilala sa Diyos. Hindi niya po pinabayaan ang pamilyang naiwan ni pastor. Hindi niya pinabayaan ang mga members natin. At hindi rin niya po pinabayaan ang church. May mga pagsubok tayo, pero lagi natin tatandaan na nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa atin, nakasama natin sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Kayo po, paano nyo po naranasan ng pagmamahal ng Diyos sa buhay nyo? Isipin po natin kung paano. Kung isipin nyo po, napakasarap. Kahit ano pong ginagawa natin pagkakamali, kasalanan, hindi po nawawala ang Diyos. Ganun po niya tayo kamahal, ganun niya tayo niibig. Kahit ano po, andyan siya para sa atin. Point 2 po. Because God is compassionate, never fail. Ang Diyos ay mahabagin, hindi nawawala. Makikita po natin yan sa Psalm 145, verse 9 po. The Lord is good to all He has compassion on all He has made. Sa Lamentation po, verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Makikita rin po natin na ang compassion hindi nawawala. Ang salitang compassion. Yung una po, love ang hindi nawawala sa verse. Pangalawa po is yung compassion. Dito po muna tayo sa Psalm. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Ang kabutihan po ng Diyos ay walang pinipili. Ang habag po ng Diyos ay walang pinipili. Kung mapapansin niyo ang salitang all, hindi po all, ibig sabihin lahat. At bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinatawag ding ipakita ang ganitong klaseng habag. Ang magmahal, magpatawad, at magpakita ng kabutihan kahit mahirap. Yan po sa mga kapwa natin. Kailangan po matuto tayo magpatawad. Sa Lamentation naman po, 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Sa Tagalog po, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Hindi po nagmamaliw. God is compassionate. He is not distant or cold. He feels our pain. He understands our tears.
Nararamdaman niya po ang sakit. Nakikita niya po ang ating mga luha. Ano po? Sino po sa atin nakaranas ng habag ng Diyos? Sino po? Taas po ang kamay. Nakaranas na ng habag ng Diyos. Yan po. Ako po, magkukwento po ulit ako. Ako po, ano po ako? Isa po akong produkto ng unwanted pregnancy. Yan po. Pero ni minsan po, hindi ko po naramdaman ang pagtatakwil sa akin. Hindi ko po naramdaman na sinisisi ako kung ba't ako nabuhay pa. Bagamat ako po ay lumaki ng punong-puno ng pagmamahal, minsan ako po ay napapalo kasi sobrang kulit ko nga po noon. Sobrang tigas ng ulo ko, yung bata ako. Ako po yung nagpapasalamat sa mga nanay ko. Ako po siguro may pinakamaraming nanay. Nandiyan po si Mami Evelyn, Mami Tess, Mami Olive, tsaka si Mami Ons. Tsaka si Inang din po. Siya po ang talagang nagpalaki sa akin. Kung isipin ko po, napakabuti po ng Diyos sa buhay ko. Hindi niya ako pinapabayaan hanggang sa ako'y lumaki. Ramdam na ramdam ko po ang habag ng Diyos. Magpahanggang ngayon. Ramdam ko po yun. Patuloy ang pagpapala ng Diyos kahit na napakarami ko pong ginawang hindi maganda sa buhay. Mga bagay na masasama, mga bagay na makamundo. Dati po, lasinggero ko, mahilig ako makipag-away. Opo. Yan po lahat tayo may pinagdaanan talaga eh. Ngunit lahat po ng ginawa ko, ang habag po ng Diyos ay hindi nawawala. Ngayon po na ako'y binago niya, unti-unti ko na pong nakalimutan ang mga dati kong hindi magandang mga gawain. Ako po ngayon ay pinipilit ko pong mabuhay ayon sa kanyang disenyo. Kasi dun rin naman po tayo dapat papunta eh. Kung kailan matanda na tayo, dun pa ba tayo gagawa ng masama? Na alam natin na masama? Dun pa ba tayo gagawa ng hindi mabuti? Dapat po habang tumatanda tayo, papunta na tayo kay Lord. Isipin niyo po at alahanin kung gaano po tayo kinakahabagan ng Diyos. Lahat po ba nakaranas na ng habag ng Diyos? Ang sarap po, no? Sarap sa pakiramdam. Ito na po ang ating conclusion. Today, whatever season you are in, joy or sorrow, strength or weakness, remember this truth. Kung tayo po ngayon ay nasa panahon ng saya o paghati, kung tayo ay malakas o pinanghihinaan, lagi po natin itong tatandaan. God's love never ceases. God's compassion never fails. His mercy is new every morning, and great is thy faithfulness. Tayo po ay tumayo at umawit. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Muli pa po. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning.
Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at mahabagin namin Diyos, marami pong salamat sa dakila mong pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po sa selfless, sacrificial, and unconditional love na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mong hindi kumukupas at hindi nagmamaliw. Lord God, maraming salamat din po sa kahabagan niyo sa amin. Ang kahabagan niyong walang kapantay, ang kahabagan ninyong hindi nawawala, at ang kahabagan niyong laging bago bawat umaga. Kung kami po ay nangihina, yakapin mo po kami ng inyong habag. Kung kami po ay nagkakamali, patawarin mo po kami. Turuan mo po kami na mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Puspusin mo ang aming mga puso ng pasasalamat at pagtitiwala upang sa lahat po ng aming ginagawa at sinasabi, ikaw lamang po ang maitaas at maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Before we move on, the Lord spoke to my heart. Siguro hindi kasali yung mga nasa music team. Gusto ko pong maghawak-hawak yung magkakapamilya. Pero katulad ni Sister Rob tsaka ni Nanay Dulce, pwede kay Ate Tess tsaka kay Tish. Sige po. At alam ko na marami tayong dinaanang mabigat. Kasama po kayo. Na pagsubok sa 2025. And this time, hindi pinangako na magiging smooth ang 2026. Pero ayon sa turo na narinig natin, God's love is consistent. He is compassionate. Ang pangako ng Diyos, Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Ang hinahanap natin, full package. At yan ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa umagang ito. Every household na kasama natin online, gusto ko maghawak-hawak po tayo ng kamay. And let us declare victory for 2026. Marami tayong pinagdaanan bilang isang pamilya. At yung iba hanggang ngayon may pinagdaraanan. Pero matibay ang pangako ng Diyos. Amen? Kaya sa umagang ito, as one family, sige, Glenn, pwede ka siguro doon kay Renz. Yan. As one family, let us unitedly hold our hands at i-devote natin ang time na to pray for victory. Sama-sama tayong dumulog. Aminin natin sa Diyos yung mga masakit na naramdaman natin, yung mga bigatin na daladala natin, yung mga kasambahay, kapamilya natin na pinuproblema natin, ilapit natin sa Panginoon sa oras na ito. If you could say His or her name sa ating Diyos, itaas niyo po sila sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos sa umagang ito, mga kapatid. And let us claim victory for 2026. Panginoon, nakikita mo mga anak mo, ang bawat pamilyang kasama namin ngayong umaga. Even, Lord, the ones online, oh God, nakasama namin. May pamilya man silang kasama ngayon o wala. Nasa ibang bansa man sila, oh Diyos. At kaming naririto, Panginoon, sa aming worship hall. Abutin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Inaamin namin, we are limited, Panginoon. Hindi sapat ang aming lakas. Pero dahil sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa aming buhay, we declare victory, Lord, sa buhay ng bawat pamilyang naririto, lalo na po sa darating na taon, Panginoon. Ano man ang aming kakaharapin, Lord, give us the faith, O God. Palakasin mo ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig sa iyo, at lagi naming maramdaman, Panginoon, your goodness, your faithfulness sa aming buhay. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming pong mga pagkakasala, sa mga bagay na nagagawa namin na hindi, Panginoon, kanais-nais sa iyong harapan. Sinadyaman namin o hindi, O Diyos, patawarin mo po kami.
pakalinisin mo po kami, Panginoon. At ngayong oras na to, tinataas po namin ang aming mga kapamilya na sa tingin namin, Lord, ay talagang kailangan ng mahigpit na pagyakap mo, mahigpit na hawak mo, Panginoon. Sige po mga kapatid, you can sabihin natin sa Diyos sa umagang ito, yung mga kapamilya natin, yung mga pangalan nila, let us declare the victory sa buhay nila. Hallelujah, Lord. Ikaw po, O Diyos, ang magpapalagay patatagin mo kami, palakasin mo kami, O Diyos. Continue, Lord, unite us, Lord, as one body, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang Victorious Family sa community na ito, O Diyos. Maramdaman po ang pag-ibig mo, makita ang biyaya mo sa pangalan ni Jesus. At sa oras na to, tinataas namin si Elsie na dinala po sa hospital. Lord, right now, we speak healing in Jesus' name. Ingatan mo po si Sean, si Bart, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, at provision mo ang aming inaangkin sa batang ito, kagalingan, Panginoon, kalakasan, nagmumula sa iyo, proteksyon na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pagalingin, O Diyos. Maging si Kuya Russell, Lord. Patuloy namin tinataas siya sa iyo, O Diyos. Palakasin mo ang kanyang immune system, O God. Ikaw po ang mag-iingat kay Kuya, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang mga magulang, ang kanyang buong pamilya. At lahat ng naririto, Panginoon, ngayong umagang ito, O Diyos, na may karamdaman, amin pong itinataboy, iwinawaksi ang anumang sakit sa pangalan ni Jesus. Bagkus, Lord, we speak life, O God, in Jesus' name. We speak healing right now, Lord. We speak, Lord, provision sa mga may pangangailangan, sa mga humihingi ng trabaho, humihingi, Lord, ng pagkakakitaan, humihingi ng bagong negosyo. Ikaw ang magpapala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. We speak, Lord, we speak life, O God, abundance in you, Jesus. Salamat, Panginoon, at patuloy namin pangahawakan ang iyong pangako sa aming buhay. Dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay, Panginoon, maawain. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay. Ikaw, O Diyos, ang aming Panginoong buhay. Lord, kaya we claim victory. We claim blessings upon blessings, Lord, sa darating pong taon na ito. Salamat, O Diyos. Salamat po. Sige po, tayo magpuri, sumigaw ng pasasalamat. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. O Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yakapin niyo po ang bawat isa. Let us declare blessings para sa bawat isa. Let us declare God's goodness, faithfulness sa ating mga buhay. Amen. Nakabless naman po ang ating sermon for today. Amen. Ngayon po, pwede po tayong umupo po muna. Yung ating tithes and offering po, nandun po sa likod, sa mga tinouch po ng Holy Spirit na mag-give back sa church. Pero before we proceed po sa tithes, mag-a-announcements lang po muna tayo. Wow, bago na yung PubMat. So
So for our prayer meeting po, sa mga gusto po mag-join ng intercessory team, meron po tayong prayer meeting na online, pero alam ko po sa 2026, pinaplano na nila na magkaroon ng in-person din na prayer meetings na face-to-face. So if gusto niyo po mag-join, every Thursday po yan at 7:30 a.m. Message niyo lang po si Sister Tess or si Sister Glenda. Next po is Women's Bible Study. So every last Friday, meron pong joint fellowship sa bahay po ni Dr. Evelyn at 2 p.m. So sa mga moms po dyan, pwede po kayong mag-join. If wala pa po kayong small group, i-group po kayo dun sa, ayon po sa inyong age group. Ayan. Next po is Kids Bible Study. So every Sunday po yan at 9 a.m. Kasabay po ng ating church service. So sa mga meron pong kids dyan, welcome na welcome po sila to join. And we also have our youth and young pro. So nag-pause po muna kami this Christmas, pero i-resume po natin yan ng January. So magpaplano po kami, so stay tuned na lang. So yan po sa mga youth. Pwede po kayo mag-join. Message nyo lang po either ako, si Brother Mac or si Brother Renz. Okay. So, pwede na po tayo mag-proceed sa tithes and offering. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrow. When you leave me, I will follow, trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Amen. So for our tithes and offering, tayo po tayo for our prayer na ililid ni Sister Nella. Yan, let us all pray po. Heavenly Father, thank you for every blessings you've given. We return a portion of it to you with grateful hearts. Use these tithes to build your kingdom, bless those in need, and grow our faith. May our giving honor you always. In Jesus' name. Amen. Let us remain standing po for our doxology. Kantahin po natin ang Now Unto Him. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand.
tayo po ay manalangin sa aming maibigin at maawaing Diyos, kay Jesus na naging daan ng aming kaligtasan, at sa banal na Espiritu na taglay namin ngayon, na nagbibigay ng kapangyarihan upang patuloy kaming makapamuhay ayon sa layunin na inilaan ng Diyos para sa bawat isa. Amin pong inaangkin ang katagumpayan sa darating na taon, at lubos kaming nagpapasalamat sa pag-iingat, sa kalakasan, sa tagumpay nating lahat ngayong nagdaang taon. Sa Diyos na pinakamabuti, pinakamahabagin, at nagbigay, nag-alay ng buhay para sa ating lahat upang tubusin tayo sa ating pagkakasala, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, inaalay namin sa iyong tanging pangalan lamang. Gawin mo po kami, Panginoon, na mga lingkod mo, O Diyos, lalo na po sa darating na taon. Inaalay namin ang aming buhay, ang aming oras, ang aming lakas, upang maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, itong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat tayo'y sumigaw ng Amen. Amen. Amen! Happy Sunday po sa lahat! So sa mga online viewers po, batiin ko lang po ang Yalong family. Hello po, Tito Oscar, Tito Rona, and Kuya Russell. And then, batiin ko din po si Brother June Sevillena, si Nina, hi Nina, miss ka na namin, si Sister Divine, si Sis Chris Simbran, thank you po for tuning in. Si Sis Ellen Andrada Sales, si Tita Ellen. And si Ate Bess and si Miggy. Hello po. Happy Sunday po sa inyong lahat. See you ulit next Sunday. God bless. Pwede na po tayong kumain.